Magandang umaga. Ihabol na natin ito. Nag-resign na po si Benji Magalong, Mayor Benji Magalong sa ICI bilang Special Advisor and Investigator. So, yung pag-resign niya ay irrevocable. Yung napansin niyo na kasi ang totoong dahilan po nito kung bakit siya nag-resign, nagkagalaiti kasi po si Lisa Araneta Marcos. At madadama yung kanyang anak na si Sandro Marcos. Madadamay sa kanyang tinatawag na flood control project sa Ilocos. Nagsimula itong ganitong problema nang tinira sila ni Chavit Singson na bakit niya tinitira yung mga diskaya sa Metro Manila sa sa Mindoro. Gayong ang katotohanan naman ay ang mga flood control project sa Ilocos ay puro naman mga diskaya naman mga kontraktor. May basahin lang ako dito yung comment dito ni Attorney Abad. Mga tarantado ang nagpapatanggal kay Magalong kasi pala magnanakaw nila Vintage Marcos Sandro may kasali kasi sa fake flood control project si Sandro eh. Yun po ang katotohanan. Kaya dahil po sa pinoprotektahan ni Lisa Marcos, si Sandro, na baka mapahiya, baka masira sa publiko, ay may nabuti nila na gawa ng paraan na matatanggal si Magalong. May nag-float, siyempre marami ding bright boys si Lisa at saka si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos kasi isang taong walang sariling desisyon yan. Hindi siya bagay maging presidente. Wala siyang sa ilong na gano'n, no? Teka-teka yung style. Hindi siya aggressive, hindi siya decisive na klase ng pagka-presidente. Siya TTP, tika president. Oh. Kaya po sa ganung sitwasyon nga nagpaparinig kayo nang dahil lamang sa ayaw ninyo yung style ni Magalong na masyadong mahigpit. Tinanggal nyo, ginawa nyo ng kwento na kesyo pag-aralan kunwari ang kanyang pwesto as against sa Constitution na nag-utos sa Section 7 ng Article 9-B o 9.B na nagsasabi na walang sinuman sa mga opisyal ng bayan ang ma-appoint sa pangalawang posisyon. Ang problema, hindi naman po posisyon yung kay Magalong, advisor lamang sa doon. Dahil mabisto, bilang investigador, mabibisto yung flood control project ni Sandro Marcos, kaya ginawan lang ng paraan. Si Magalong naman, kasi mataas yung uri ng kanyang dibdib, kung ayaw mo, di wag. Ganun lang kasimple siya. Kung gusto niyo, okay. Kung ayaw niyo, di wag. Sumiti tuloy ng tinatawag na irrevocable resignation. Yun po ang nangyari doon. So ngayon, kung nag-irrevocable resignation siya, ano pa ngayon mahagilap natin? Hindi, imbes na yung ICI, kasi gusto ng ICI patago. Si Mayor Benji Magalong laging nagsasabi. Titingnan natin yung hanapin natin yung copy of the resignation ni Benji Magalong. Ito, hanapin natin.
So, hinahanap ko lang kopya, pero may pinakamaganda siguro ay at least para may nakita na ako do'n na kopya. So, ay sorry. Naku, walang iba. Hanap tayo ng kopya, baka may makita tayong kopya. Yo, ito nakakita na ako ng kopya. Palaki natin. Ito pang kopya na resignation letter ni Magalong. Yan po September 26, 2025, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, Malacanang Palace. Your Excellency, the Palace pronouncements concerning my designation, which run contrary to the terms of my appointment, have undermined the role and mandate entrusted to me. Combined with circumstances that already cast doubt on the independence of the Independent Commission for Infrastructure, it has become clear that my continued service is no longer tenable. Let it also be stated that I have not neglected, nor will I ever neglect, my primary responsibility to the people of Baguio, whose welfare and interests remain at the core of my public service. I hereby tender my resignation from the Independent Commission for Infrastructure, effective immediately. So, yan. Ha? Yan na po. Nag-resign na si ano, si the good man in the person of Mayor Benji Magalong. So, ang tawag ko na ngayon, ng ICI na yun, atong ICI, Independent Confidential Investigation. Yan ang tawag ko sa ICI na yan. Bakit confidential? Bakit walang live stream? Bakit kayo kailan? Ba't patago yung kanyang investigasyon? Ano ba yan? Sir, my professor, my former professor, Justice Andres B. Reyes Jr. What happened? Professor ko yan sa PLM College of Law. Siya nagturo sa akin ng criminal procedure. Paano ba ito? Hindi ba kayo nahiya sa ginagawa ninyo? Ang totoong dahilan po, si Lisa Marcos. Kasi nakita nila kung paano mag-investigate si Magalong. Ang pinakahuling trabaho niya pumunta sa Davao Occidental. Pinupuntahan talaga ang mga project na kaduda-duda. Yung pinakahuling na discover niya na ghost project ay nandun sa Occidental, Mindoro. Occidental, Davao Occidental. So, with that, wala na tayong magagawa niyan sa inyong diskarte. So, ano ang tawag yan? Magiging ano na yan? Wala nang silbi po yung Independent Commission, Independent Confidential Investigation.
Oh. So, ano pang gagawin natin dito? Magsara na lang kayo. Wala nang ano yan. Wala nang kwenta yan. Oh, Alan, Daos Gaboyo, mabuhay po kayo. Wala na pong kwenta yang ICI na yun, Independent Confidential Investigation. Wala po yan mangyari dyan. Tataka naman ako hanggang ngayon wala silang live stream in investigation. Anong klaseng anong kredibilidad meron ka, Bongbong Marcos? Diktado mo ang na natatakot ng si Lisa na ma-discovery ang mga fake flood control projects, mga substandard projects di Sandro Marcos diyan sa First District ng Ilocos Norte. O, nagsimula lang itong isyung ito nung magsalita si Kabsat Chavit Singson. Kanyang sinasabi na bakit kayo mag-imbestiga? Sa Ilocos, ang dami, puro diskaya mga kontraktor. Oh. So ngayon, parang si General Torre lang yan. Ang mama, pag gumawa ng hindi masama, ay talagang tinatanggal. Si General Torre ay tinanggal dahil ayaw niya payagan, unang-una, yung 8 billion na ipasingit para pambili ng armas ng PNP. At may isa pang dahilan bakit tinanggal nila. May gusto silang ipadagdag, ipagawa pa laban kay Duterte. Ayaw naman ni Nick Torre na gano'n na nahuli niya na nga. Nilagay na, diniritso sa dihig. Tapos may gagawin pang iba. Mga walang credibility itong pam-gobyerno ni Bongbong Marcos. Pinakawalang kredibilidad na naging PNP chief ito si Nartates. Walang kwenta-kwentang Nartates. Kaawa-awa ka. You have laughing stock ka ng mga tao. Hindi niniwala ang tao sa iyo. Ganon din po sa ICI na to. Independent Confidential Information. Independent Confidential Investigation. Yan po ang ICI. Independent dahil hindi sila pwedeng diktahan ng media. Hindi sila pwedeng diktahan ng publiko dahil nagtatago sila. Wala silang live stream. Hindi nga natin alam ano ang kasunduan sa gitna ng ICI at ni Bryce Hernandez. Kapalit ba na isinauli lang ang GMC at saka yung Lamborghini? Acquitted na kagad? Ang dami pera niya. Bakit hindi namin yung pinapakita, nilalatag sa publiko? Siyado kayo Mag-petition nga kami sa petition nga ako sa Supreme Court na ilabas sa publiko yung pangyayari sa ang investigasyon ng ICI. Hindi na dapat kanyan independent confidential investigation. Nakakawalang gana kayo lahat. Hindi nyo kasi kayang bilhin, hindi nyo kayang bulahin si Colonel Major General Benji Magalong. Kaya nag-insinuate pa lang kayo, gumawa kayo diskarte paano sa tanggalin, kunwari idaan-daan nyo sa mukhang conflict of interest. Sa ilalim kasi ng Section 7, Article 9, B ng Constitution ay dapat hindi pwede tumanggap ng bagong appointment ang taong halal o ang taong may trabaho na sa gobyerno. Ay, ambot! Say mo Sabi ng mga taga-Ilocos na mga Ilocano na sa Sur sa tsaka Norte, Jack Mawatan, BBM. Si Manong Chabit na lang bahala bibira sa inyo. Alalahanin niyo po, wala pang natalong laban si
si Manong si Kabsat Chabit. Pati si Erap nga tumba eh. Kaya huwag kayong kasi siguro. Basahin natin ang laman ng sulat ni Magalong ulit. Basahin natin ulit. Your Excellency, the palace's pronouncement concerning my designation, which ran contrary to the terms of my appointment, have undermined the role and mandate entrusted to me. Combined with circumstances that already cast doubt on the independence of the Independent Commission for Infrastructure, it has become clear that my continued service is no longer tenable. Paano maging tenable? Ayaw ni Risa na investigahan mo si Sandro Marcos. Yan po ang totoong katotohanan sa likod niyan. Kaya hanggang dito na lang muna tayo. Siguro magandang umaga po sa inyong lahat. I-share na po ito at padagdagan nyo ikampanya nyo na marami mag-like para umabot tayo ng mga 10 milyon at pwede na tayong tumakbong presidente sa 2028. At kung tayo na presidente, gagawin kong jury system na tao na maghusga, hindi yung mga judge. Pati sa ombudsman, mga tao na rin maghusga. Hindi na yung ombudsman. Okay? Magandang umaga po sa inyong lahat.